Yung opisina ng Vice President is the second highest office. Pagtatatanungin mo tungkol sa confidential fund na wala na nga. Nandun na nga sa pangangalaga ng COA yan. Kung nasaan man niya pinagtatalunan na, inaanalisa na. Ngayon dito pa rin tayo. Labis nga ang pagkadismaya ni Congressman Rodante Marcoleta sa kanyang kasamahan sa Kongreso dahil sa kawalan nila ng galang sa pangalawang pinakamataas na may posisyon ng bansa na si Vice President Sara Duterte. Matatandang naging maanghang ang palitan ng salita sa budget hearing para sa opisina ng pangalawang Pangulo na pinipilit nilang ungkatin ang confidential funds noong 2022 at 2023. Kahit pa, hindi ito kasama sa budget sa susunod na taon. Hindi na rin anya dapat itong itanong dahil binitawan na nga ito ni Vice President Sara ang confidential funds para wala nang masabi ang mga buhaya sa Kongreso at Senado. Subalit, pilit pa rin nila itong binubuhay at ginagawang issue laban kay Vice President Sara Duterte. Ang tanging layunin lamang nila ay ipahiya ng gusto ang pangalawang Pangulo. Subalit, hindi sila nagtagumpay dahil sila ang pinatumba isa-isa ni VP Sara at tuluyang binunyag ang mga baho nila katulad na lamang ni Franz Castro na convicted na sa kasong child abuse. Subalit, nasa Kongreso pa rin at si Raul Manuel naman na recruiter ng NPA. Komento pa nga ng mga dismayadong netizens, ang mga nangyayari sa Congress ay sinadya ng panahon para ipakita sa mga tao kung anong klaseng mambabatas meron ng Pilipinas. Bakit ba kasi pinapahintulutan na maupo ang mga NPA dyan, lalo na pag convicted na? Alam naman nating lahat na galit ang mga yan sa VP dahil rin sa paglipol ng ating Vice President sa mga NPA na kasama ng 3 nakaupo dyan. Nasa na ang delikadesa ninyong mambabatas? Sorry po, Congressman Marcoleta, hindi po kayo kasali doon sa mga sinasabi kong mambubutas dahil kaming mga botante ay may tiwala at naniniwala sa iyo. Tama ka, Congressman Marcoleta, pangalawa sa pinakamataas na ahensya binabastos nila. Dapat umatin kayo sa susunod, Congressman Marcoleta, sa hearing para mabara mo ang mga buhaya mong kasamahan. Hindi talaga uusad ang pag-approve ng 2025 ng Office of the Vice President kasi pabalik-balik sa confidential funds noong nakaraan pang taon. Gusto pa yata nila maunang maghusga kaysa Supreme Court. Personalan talaga, very clear. Trapo ang Congress, siraan lang ang trabaho ninyo dyan. Hindi po ba nyo naalala? Yung opisina ng Vice President is the second highest office. As indicated by the Constitution. O tingnan niyo yung uri ng pagtatanong kung paano tanongin. Kaya paano tanong. Pagkatapos, ito pa, meron pa akong ditatanong eh. Puro, ano na ako, puro parliamentary inquiry. Wala po tayong sinasaydan dito kung mali ng tama o kung sino yung mali. Ang gusto nating saydan po rito ay yung mga pangyayari, yung experience natin bilang mambabatas sa mahabang panahon. Pagsama-samahin po natin yun. Ang isusunod kong tanong, nyari, ikaw na ang chairman ngayon din. Mr. Chair. Kasi palagi nilang tinatanong, yung confidential fund. Okay. Di ba? Doon na uuwi. Doon sila nag-away. Doon sila nagkaroon ng personal. Talaga namang, di ba? patut sa dahil magkabilang panig. Mr. Chair. Yes. May I know for my own satisfaction, what is the nature of a notice of disallowance? Kasi itong mga ito ay naging subject ng notice of disallowance. Ng COA, ng Commission ng on COA. Audit. Yes po. Kasi kapag yung isang paggamit ng budget sangayon sa patakaran o sa pamantayan ng Commission on Audit, eh merong nakitang sablay sa anumang kaparaanan, ipa-plug nila ngayon yun. At magkakaroon ka ng notice of disallowance. Sa pamagitan ng notice of disallowance din, kung sino man yung dinirekta ng opisina ng COA, meron ka ngayong obligasyon na sagutin mo yun. Yes po, sasagutin niyo. So ang tanong ko, Mr. Chair, what is the nature of a notice of disallowance? Oo nga no. So, ano isasagot sa akin? Kailangan sagutin ako. Ano yung nature? Ang nature niyan, din. Isa itong notice na ibinigay sa iyo para sa ganun, tingnan mo kung paano nagamit. Sa aming palagay, may sablay ka rito kinakailangan ipalawan mo. So kaya merong disallowance. Sa ngayon pa lang sabi namin, dinidisallow namin ito at kinakailangan ipaliwanag mo. At kung kinakailangan, ibalik mo muna ito. Para ganyan, ano? Pero, ang notice of disallowance is not a final judgment. Tama kayo. Ito ay contestable. Ito ay appealable. Hindi natin alam nasaan ba itong notice na to, saan pinagtatalunan, sa director's level. Kasi kung minsan regional level eh. Baka sa region, o kaya kung ito ay nandun na sa COA proper. National Office. Kumbaga yung NBank. Kasi merong 3 ano eh. Hindi mo nagkakamili ng commission, 2 membro at isang chairman. So kung nandun na sa kung nandun na sa Commission on Audit proper, yun na ngayon ang nagpo-process nung isinagot na apila. Yung NBank nang magpo-process. Ngayon, kung halimbawa wala na doon, halimbawa ano man ang aksyon mula sa regional level o sa NBank, pupunta sa Korte Suprema din. So ang Korte Suprema pa ang titingnan ng ganyan. Ngayon, kung yun ay nandun na sa mga opisina na yun, na sila naman ang tamang dapat nang magbigay ng hatol kung paano talaga ang paggamit at kung talagang ang paggamit may sablay o wala, ito ay didesisyonan. Ng komisyon. Ng either the commission o kaya kung umabot na sa Korte Suprema. Ngayon, ito ay didesisyonan
ng komisyon. ng either the commission Oho. o kaya kung umabot na sa Korte Suprema. Oho. Ngayon, bakit mo pa ako tinatanong? Nandun na yun eh. Kaya palang sagot ng Pangalawang Pangulo, ito ang bahagi ng sasagot namin. Kaya yun pala sagutin, para baka naman sapagkat bahagi pala ng sasagot nila sa katastasang hukuman. Kaya ngayon tinatanong ko, what is the nature of a notice of disallowance? Oho. It being contestable, it being appealable, naka-appeal pa yan eh. Pinagtatalunan pa, sinisiyasat pa yan sa mataas na uri ng pagsisiyasat, kaya nga umabot na sa mga nakakataas na opisina Oho. ng mga nakakaalam sa mga bagay na ito. So yun palang estado, no? Bakit ngayon pinipilit pa nating paanakin? At dito pa nagko-concentrate ang mga tanong. Oho. Di ba? Anong mahihita natin ngayon? Eh, sinagot na nga yan eh. Oho. Sa mga kapit, meron ng opisina na talagang tumitingin dyan. Oo. Ayaw ba titingnan pa rin natin? Oo. Yan ang pinanggalingan lahat. Kaya tayo bilang peacemaker dyan, dapat balikan natin sa ganun. Ayun. Eh mukhang wala kasi nagpalutang ng ganyang puntos ko. Eh mukhang doon sa pagdinig, ayun ko, may kanya-kanyang sariling interest doon sa mga paraan ng mga pagtatanong po na lumabas doon sa Kamara noong isang araw. Eh kung makikita mo yung concentration ng pagtatanong, nandun nga sa confidential fund. Yun. Wala nang confidential fund din eh. Buti ang academic na ito. At sa pinag-uusapan na 2025, wala nang confidential or intelligence fund. Oo. Kung ipipilitin mo na ibalik doon sa punto na yon, ibang usapan na yon. Oo. Di ba? O bakit yun lang ang tinatanong? Hindi ba yung DILG, yung mga gobernador, yung mga mayor, may confidential fund din yan dyan eh. Oo. Ha? So dapat consistent. Kung gusto nyo tanungin lahat yan, hindi siguro sa opisina ng Vice President. Para sa akin lang, kung mapagbalingan ng mga kasama natin, itong ina-analyze natin, sana balikan natin yung pangyayari. Di ba? Para sa ganun, makita natin kung alin ang mas tamang paraan. Ano ang tamang approach talaga? Ito pong opisina ng Vice President, nagkataon, sangayon sa ating saligang batas, na pinakamataas na batas ng ating bansa, siya po ang nag-occupy ng pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Ayun kasi sinasabi kanina, shouldn't she be accorded proper courtesy? Ayun. Yun lang eh. Yun ang gusto nating i-analisa. Nasabihin sa lahat ng mga kinaukulan. Pag-isipan po natin mabuti. Parang ayaw ko lang, ipakitama niyo ko kung. Di ba usually dalawang tanggapan lagi yan na nagkakaroon ng courtesy approval. Ang tanggapan ng Pangulo at saka ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Di po ba? Tama ka din. Ayun. Tama ka. Kasi dapat Meron nga ano yan eh. Alam mo sa akuan, pag nasa presidensya, parang nasa plenary debates na. Office of the President, tsaka Vice President, meron na mag-move. Hindi na Mr. Speaker, I move to approve the budget of the Office of the President. Palakpakan. Tama. Kasi, kung titingnan mo kasi, ito yung pinakamataas at pangalawang pinakamataas na pangulo ng opisyal ng bansa. Yung karapat dapat na paggalang at pagtitiwala na ibibigay mo sa kanila, dapat nandun eh. Dapat nakasangkot yung pagtitiwala na yun eh. Vice President. Pagtatatanungin mo tungkol sa confidential fund na wala na nga. Nandun na nga sa pangangalaga ng kuwa yan, kung nasaan man yan pinagtatalunan na, inaanalisa na, dito pa rin tayo. Ang pagsulong ng bansa, ang isipin mo, doon tayo. Yun ang peacemaker dyan. Ayun. eh, dapat pala may tumayo doon, kung sabihin, in line with the long-standing tradition of Tumayo ka giving the office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget hearing. Hindi na, I move to approve the budget of the Office of the Vice President. Sana may gano'n. Dapat may ganon. So, we're calling on the more cooler heads. Yan. Na mga colleagues natin sa House of Representatives. Yung kaukulang paggalang at kortesiya sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Hindi po natin inilek yan ng ganun-ganun lang. Nila pinaglagakan po ng napakataas na pagtitiwala ng maraming botante ng ating bansa. Yun po yung tingnan po natin. Tingnan po natin yun. Balikan natin yun. Hindi po natin pwedeng i-isolate yun. At huwag na po tayong magpersonalan. Nung tumindig si Kong Umab po, akala ko yun ang magiging linya na kasi naglatag sa ako niya, isa pinakamatagal na dito sa Kongreso. Nagtagal na lang. Introduction na ito, ang siguro, ang na-expect ko, sasabihin niya, ang practice talaga natin dito, bigyan natin ng courtesy approval. Eh mukhang nag-iba ang linya, hindi. Sayang naman, hindi pa yun ang sinabi eh. Kaya nga tayo sinasabi na natin. Sa ating palatuntunan. Di ba? Yun ang gusto kong balikan namin. Kung tingnan mo, tinalain mo ang opisina ng Vice President. Naglagak ng pagtitiwala ang napakaraming botante dyan. Hindi basta-basta opisina yan. Di ba? Yung Vice President at saka yung opisina, tinitingnan mo rito eh. Di ba? Maaaring may pagkukulang yung taong nag-occupy dito. Ngunit yung opisina niya, hindi mapasusubalian din. Pangalawa sa pinakamataas na opisina sa ating bansa. Bagay sa Senado ko, kung di ako nagkakamali, nagkaroon lang ng konti doon sa punto ng libro. Pero lahat naman nag-move, nagbigay na yung courtesy approval eh. Doon sa pondo ng pangalawang Pangulo. Eh kasi may nag-ek pa sa libro dyan. Ayun na nga, Di ba sinabi natin, napalitaw tuloy kung sino yung Kuagos, kung sino yung Loro, di ba? Nandito ka ba nun? Hindi, ang punto naman ng iba kasi kong kahapon, teka lang, punto naman ng taong bayan yan eh. Hindi pa pwedeng, siyempre, kahit paano yung mabusisi din natin, malaman din pa natin. Binubusisi na nga ng Commission on Audit kung nasaan man yan. Yan issue nandiyan na silang pinakamabuting mambubusisi niyan sapagkat yan ang mandato nila, yun ang trabaho nila, yun ang calling nila. Tayo po ay nagpupulong ngayon para lamang po tingnan natin yung budget ng Vice President for 2025. Kung babalikan po natin yung nangyari, hindi ko na po alam kung paano po natin titingnan with impartiality, with full objectivity, yung pananagutan nasa harap natin ngayon. 2025 budget ng Vice President. So ngayon lumitaw dahil nasa iba na yung kulay ng pagtatanungan. So, parang nga nangyari, ang sana nakita ko lang, parang kung nag-iisa na yung Vice President, yung sagot niya na, iba na rin eh. Tingnan mo, napunta tayo sa ganyan. Kaya tayo lahat ng lulungkot dito sa pangyayaring ito. Lalo na ako lungkot dahil ayaw ko po na nagkaroon ng pagitan sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo. Ako po ang kauna-unang nalulungkot dyan sapagkat mas
magkakaroon po tayo ng ganansya, mas magkakaroon tayo ng pagtatagumpay pag ang dalawang opisinang ito po ay nagtandem para sa interes ng ating bansa. Oo. At yun naman talaga kung inasaran tao, kaya nga sila ibinoto dahil sa unity nung time na yun. Di ba? At alam mo dyan, kasama ko sa unity na yan dyan. Kaya hanggang ngayon, nilalaban ko yung unity na yan. Oo. Ayoko yung may awayan. Mula pa, ganun ang aking sinasabi. Oo. So, Ay, nako. Eh, paano kaya? Sabi ng ating mga kabayan, isang na kami dyan. Gusto na namin magkomento ano ba magiging box populi natin sa araw na ito. Ay, nako. Ay, tatanong mo. Ano ba, ikaw, Nelson? Ano ba sa tingin mo? Dapat maging mapagsalusaluhan ng ating mga kabay. Tanong natin kung dapat na nga magbigyan ng parliamentary courtesy ang Vice President, ang Office of the Vice President sa budget hearing. Di ba? Ayun. Oo. Kasi tradition naman pala talaga. Oo. Parang Para matapos na. Hindi nga, ngayon natatakap yun, di ba? Hindi lang nating... Hindi. Di ba? Na ibigyan na ng... mas dapat bang umiral aha. yung matagalang tradisyon ng House of Representatives kung ang pag-uusapan ay pag-aanalisa at pag-approve ng budget ng Vice President? Yan. Di ba? Dapat bang manaig? Oo. Yung Dapat tradisyon na matagal nang inuobserba, Oo. matagal nang iginagalang sa mahabang hindi ko kunting panahon kapag ka-tradisyon kasi dyan, mahaba eh, time-honored tradition ito eh. Di ba? Matagal na po talaga practice. English mo nga para mas maganda. Jen? Yes. Yes, sir. Sige, o sagot niyo po, dapat lang. Letter A. Bigyan na yan. At gusto natin sabihin, should the time-honored tradition observed by the House of Representatives prevail Oo. in disposing the budget of the Vice President? Yan.